patuloy niyang pinapadama sa atin yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya na walang kondisyon. At ito'y nararamdaman natin parati na sana ito yung punuin natin yung puso natin ng puro pasasalamat kasi napakabuti ng ating Panginoon. So patuloy tayo sa series ng Luke. Nakita na natin yung detalyado, karamihan, puro kaligtasan. Kaligtasan pa rin ang tema ni Lucas. At last time, yung tunay na kayamanan, napag-aralan natin, di ba? Saan mo gagamitin yung tunay na kayamanan mo? Ang tunay na kayamanan, ito yung sa langit. Balanse. Okay lang na ayusin mo yung buhay mo sa lupa, pero tandaan mo, maximum na 120 lang ang buhay natin sa lupa. After nun, huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng demonyo na after nun wala na. Hindi po. Ang katotohanan, after ng buhay natin sa lupa, merong muling pagkabuhay. Kaya lang, dalawa yung destination nun. It's either sa langit o doon sa impyerno nga. So malinaw na tinuturo ng Diyos. Doon sinabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta kundi sa pamamagitan ko. Kahit yun lang yung simpleng-simple. Sa Sunday school, mga bata, memorize nila yon at alam nila yung kahulugan nun. So ito yung tunay na kayamanan, ito yung babalansin mo. Enjoy mo yung buhay dito sa lupa. Masarap na mayaman, masarap na maraming pera. Pero huwag mong kakaligtaan na pagkatapos mo dito sa lupa, yung next destination mo. So ito yung dapat balancing investment. Natandaan natin last time yung pinag-aralan natin, gagamitin mo ang yung kayamanan para sa iba. Again, para sa iba, para sa kaligtasan niya. And then pangalawa, para sa sarili mo, para ikaw ay patuloy na magamit ng Diyos, para patuloy mo siyang mapurihan, at lalong-lalo na ay para sa Diyos. And then ngayong araw na to, meron pa bang bisa ang kautusan ngayon? Ang kautusan, o yung tinatawag na kautusan ni Moses, 10 Commandments, di ba? Nasa Old Testament siya. So pag hindi ka nag-ingat ngayon, maraming born-again Christian, maraming Christian, pinaghiwalay na ito. Yung naniniwala sa Old Testament, yung naniniwala sa New Testament, delikado po yun. Ngayon, may tindi natin ngayon na dumating si Jesus hindi para alisin yung kautusan o alisin yung Old Testament. Buo po yun. Remember yung 66 books na yan, yung Old Testament, ito yung mga prophecy. Ibig sabihin, mga hula. And then, mapapatunayan mo yung Bible na totoo siya, wala siyang mali. Itong gap na mga ito, itong 66 books na to, ang laki ng gap niya, taon-taon hindi magkakakilala yung tao. Pero yung sinabi dun sa magmula sa Genesis hanggang Revelation, magkakatugma. Ito yung magpapaprueba sa iyo na totoo pala yung Bible, gawa talaga ng Diyos o salita talaga ng Diyos. So, Old Testament, and then merong 400 years na walang naisulat. Kaya ang tawag nila yon 400 years of silence. Parang tahimik ang Diyos, wala siyang pinasulat. And then after ng 400 years na yon, pumasok yung New Testament. Ito yung katuparan ng lahat ng sinabi sa Old Testament nangyari dito sa New Testament. Para, ano sabi ng Diyos? Para makita natin, makita nila at maniwala sila na akong si Yahweh ay Diyos. Yun eh. Kasi marami hanggang ngayon hindi naniniwala na si Diyos ay si Kristo ay Diyos. Para ngayon, di ba? Maraming absent. Marami bang absent, bro? Maraming absent, di ba? Maraming wala kasi nandun siguro sila sa Santo Niño, di ba? Hindi naman sa Santo Niño, pero kung tatandaan nyo, isinilang si Jesus, tama? Isinilang siya sa Virgin Mary para bayaran, ang mission niya bayaran ng kasalanan natin, di ba? And then during the time of John the Baptist, di ba? Matanda si John the Baptist ng 6 na buwan. And then, di ba, nauna si John the Baptist para sabi niya, ihanda yung dadaanan ni Jesus. And then, makita mo sa Bible, nung sinilang sila parehas, nauna si John the Baptist, and then si Jesus. Pero makikita mo lang sa Bible, si Jesus, pinakalas pumunta siya sa temple, parang ganito, temple sa Jerusalem, nung 12 years old siya. Pakinggan mo to, Jay. Ilang taon na si Jay? JJ? 12. Pag 12 ka pa, may ginawa kang masama, pananagutan pa ng magulang mo. Pero once na 13 years old na yung anak mo, turuan mo siya na maging responsible na siya. Kasi hindi mo na pwedeng takpan yung kasalanan niya, kumbaga. So si Jesus, nung 12 years old siya, ito yung malinaw pinag-aralan natin, nandun siya sa temple, and then pagkatapos noon, wala nang naisulat sa kanya. Lumabas siya, nag-ministry siya, after ni John the Baptist, mga 30 years old na siya.
So doon sa mga from 12 years old to 30 years old o plus, walang tayong alam na nangyayari. Kaya itong Santo Niño, nakita mo, gumawa ng himala, ipinakita yung kapangyarihan ni Jesus when he was already 30 years old. So hindi na natiling baby si Jesus. Kaya makikita mo doon, nung baby si Jesus, sumusunod siya sa magulang niya, tumutulong sa magulang niya, pero hindi siya nagpapagaling ng sakit, hindi siya gumagawa ng miracle na yung bulag makakita, yung mga ganun, wala. So dito magpapupulutan natin ng aral. Baka mali itong pinapaniwalaan ko, baka mali itong tradition. So dito titignan natin, meron pa bang bisa ang kautusan ngayon? At sana mas malinaw natin maintindihan mamaya. Tingnan natin sa chapter 16, sundan natin yung last week, 14 hanggang 18. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Lucas chapter 16 verses 14 hanggang 18. Nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. And then 16, ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na taga-bautismo. Buhat noon ay pinangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kahit isang tuldok ng kautusan. 18, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, siya'y nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-aasawa naman ng babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin. At salamat po, meron pong ISEP Center na inayos mo po para comfortable at maayos po naming maintindihan ang tinuturo mo sa bawat isa po sa amin. Dahil alam po namin, sinimulan mo po sa amin ay tatapusin mo po kasi napakaganda po ng plano mo po sa amin. Kaya samahan mo po kami, O Diyos, ang banal na Espiritu mo, ikaw mismo po ang mangusap sa bawat isa po sa amin para makalaya kami po doon sa kasinungalingan, bagkus, O Diyos, mayakap po namin yung katotohanan na sinasabi mo. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, sinusuko po namin ang sarili po namin, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So yung false religion, ang sinasabi, pwede pong umupo, sinasabi ni Jesus dito. Remember ang mga Pariseo, galit si Jesus kasi ang tawag sa kanila mga hipokrito. Bakit tinawag na hipokrito? Alam nila yung kautusan, sinusunod nila, tinuturo nila ito, pero hindi nila pinapamuhay. Remember sabi ng Jesus, hindi ko tinitingnan ang panlabas mo, ang tinitingnan ko ay ang puso mo. So nakikita ni Jesus yun, kasi Diyos siya, na itong mga religiously na mga Pariseo, hipokrito nga, parang pinapakita nila sa tao na sila'y banal, mabuti, pero alam ni Jesus yung puso nila. Di ba yun ang tulad ni Jesus na para silang nitso, yung nitso na kala mo naka-whitewash siya, no, nakapintura ng puti, pero ang loob niyan ay nabubulok na bangkay o mga kalansay na mabaho, parang ganon. So sinasabi ni Jesus, ito yung gusto nating matutunan, yung false religion. Dito sa Pilipinas, laganap dito sa atin to. Ako pagiging missionary, personal experience ko, pinakamahirap magturo sa Pilipinas. Kapag sinabi mo si Jesus, kasi bata pa lang, alam na si Jesus, tama? Alam na natin si Jesus, lumaki tayo sa Pilipinas. Kaya kapag nag-evangelize ako, sa akin lang, ang hirap sabihin ng Pilipino sa'yo, alam ko na po yan. Ito yung maririnig mo, and then nire-reject nila yung magandang balita. Sa mga bansang napuntahan ko na like ng China, pag sinabi mong si Yesu, sino yan? Wala kang makikitang Bible doon, lalo na nung panahon ni Mao Zedong is bawal. Pero nandun yung gusto nilang malaman. At kapag nalaman nila, talagang yung risk na, kasi doon pupugutan ka ng ulo sa plaza kapag nahulihan ka ng ebidensya, laki ng Bible. Pero they will take the risk kasi naintindihan nila na sila mismo ay may kasalanan, sila mismo kailangan nila ng kaligtasan at gusto nila itong kaligtasan.
Pero ang nakakalungkot dito sa Pilipinas, tambak ang false religion natin at mahirap sabihin sa kanila yung totoo. Kahit yung sinabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, na walang ibang katotohanan kundi kay Jesus. So ito yung tinutumbok niya rito, yung false religion na ini-embrace ng mga Pariseo, mga Saduceo, at marami siyang mga taga-followers ang mga yan. Ito yung sinasabi ng false religion, ito yung magpapahamak sa tao. Remember, ang religion, hindi tayo masasave. Hindi tayo masasave ng religion. Masasave tayo kung meron kang relationship kay Jesus. Ito yon. Ito yun. Walang ibang Diyos na pinakilala kahit dito sa Pilipinas na binuhay na muli. At walang Diyos-Diyosan na nakilala natin magmulang bata tayo na qualified para bayaran yung kasalanan natin. Kasi dapat ang magbabayad ng kasalanan natin. Kasi ang bayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero yung mamamatay dito, dapat yung walang kapintasan. Lahat tayo may kapintasan, di ba? So walang isa man sa atin ang qualified doon. At si Jesus lamang ang tunay na sa lahat ng mga pinakilalang Diyos-Diyosan, kahit sa buong mundo pa, sinong nabuhay na muli? Si Jesus lang. So walang iba. Kaya nung sinabi niya, ako yung daan. Ibig sabihin, ako lamang yung daan. Walang ibang daan. Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. Walang makakapunta sa bahay ng aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Malinis, plain and simple, hindi siya complex. Na sana ito yung hingin natin na God, hindi ko man po maintindihan, tulungan mo po ako na paniwalaan ko po yung sinasabi mo kasi Diyos siya. Kapag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo na lang, huwag ka na magdalawang isip. And then religyoso. Kapag religyoso ako, nagsisimba ako, complete attendance ako, parati ako nga gumagawa ng kabutihan, ang maling concept ng tao, malapit ako sa Diyos, kung malapit ako sa Diyos, ako'y ligtas. Hindi. Hindi tayo maliligtas ng dahil sa maganda nating gawa. Hindi tayo maliligtas dahil sa pinipilit natin maging mabait. Hindi tayo maliligtas dahil gusto natin magsimba, wala tayong absent sa simbahan. Hindi po. Ang tunay na kaligtasan lang, yung mananampalataya ko, isusurrender ko yung buhay ko kay Jesus para ikaw na po yung maghari sa buhay ko, hindi na po ako. Ito yun. Ito yung sinasabi niya na hindi na ako, hindi ko na susundin na ako, kundi susundin ko yung kagustuhan ng Diyos. At sana ito yung maging klaro kahit ngayong umaga sa atin, hindi yung close ako kay God, liligtas ako hindi. Depende dun sa paniniwala mo. And then kinisusuklaman nila si Jesus, di ba? And then si Jesus din, siyempre, kinasusuklaman. Bakit? Kasi hipokrito sila, hindi nire-reject nila si Jesus. Remember yung kinasusuklaman nila si Jesus? Remember yung kwento natin kay Kuya? Yung sa prodigal son, di ba? Yung prodigal son si Kuya. Hindi niya mahal ang ama niya, ang Diyos yun, hindi niya mahal ang Diyos, kaya nagalit siya nung yung grace o yung kagandahang loob ng Diyos ibinigay kay Bunso, di ba? Ang ending ng kwento doon, kumuha si Kuya ng kahoy, pinagpapalo niya yung kanyang ama hanggang mamatay. Ano simbolo nun? After 3 months na nangyari yung kwentong yun, ipinako si Jesus sa cross. Ito yun. Ito yun. Ito yung mga galit kay Jesus. Ito mga nagre-reject kay Jesus. Hindi naniniwala kay Jesus. Nandun yung galit nila. Bakit sila galit? Dito sa kwento natin, sa series natin, di ba? Bakit sila? Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Bakit? Paniwala nila, yung Jesus na Diyos, dapat banal siya. Tama? Ngayon, kung banal si Jesus, bakit kasama niya yung mga may hirap? Bakit kasama niya yung mga makasalanan? Bakit kasama niya yung mga prostitute? Bakit kasama niya yung mga magnanakaw? Precisely, hindi na naiintindihan, ito yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Hindi pumunta si Jesus para doon sa mga sa piling niya, siya ligtas na, hindi naman siya kasing sama ng kapwa niya. So, kinasusuklaman nila si Jesus at si Jesus din, pag hindi sila nag-ingat, hindi mawawala sa kanila yung puot ng Diyos. Hindi galit, puot. Puot is a higher degree, the highest degree na galit. Yung puot ng Diyos at ito yung hindi lang sumpa, kundi parusa talaga, judgment talaga ang daladala niya. And then puot ng Diyos mapapasa kanila. Kasi tinuturo ni Jesus, ako lamang ang daan, ako lamang ang katotohanan. Remember, ang demonyo kasi is the father of lies. Sinungaling, di ba? Kahit sa atin, di ba? Marami tayong karanasan na nagsinungaling si Satan at naniwala tayo na nangyari. Napahamak tayo, di ba? Pero si Jesus lamang ang katotohanan. Kasi kahit ang kaligtasan, si Jesus lamang. So itong umaga, pag-aaralan natin yung 7 punto para sana may matandaan tayo. Ano yung karakteristik o ano yung makikita mo kapag nasa maling relihiyon?
So maling paniniwala. Uno, laban sa mensahe ni Kristo. Wala sa Bible ang tinuturo, and then, o yung sa Bible man yan, tinutwist, iniiba ng meaning. And then pangalawa, laban sa, hello, may kasama ako Pangalawa, laban sa pinapagawa ni Kristo. Rebelde nga, di ba? Rebelde nga sa Diyos. Pangatlo, masamang motibo. Remember ang mga Pariseo, anong sabi niya? Mga ganit sa pera. Mga mukha silang pera, sabi ni Jesus. And then pang-apat, nagpaparangal sa tao. Anong paparangal sa tao? Yung ginagawa mo para sa sarili mo at para sa tao lang. Ito yung pinaka-worst sin na sinasabi ni Jesus. Na yung ginagawa mo para itaas o parangalan yung tao, dapat ang Diyos ang pararangalan. And then panglima, masama ang puso. Kasi without Jesus, pag hindi binago ng puso niyan, of course, hindi natin nakikita yan. Hindi nakikita ng kapwa mo yan. Pero nakikita ni Jesus, lahat ng pagmumura, lahat ng mga masama, galing man dito sa puso. Kaya kapag pagpeke ka, hindi ka tunay na Kristiyano, kapag napunta ka sa, yung nadulas ka o nabigla ka, ano lumalabas dito? Tama, nakita mo? So doon, ganun karumi yung puso natin. Marami nakikita, mga kaibigan mo, di ba? Pagkatapos sa simbahan, family prays together, worship together. Hindi pa nakakalayo sa simbahan, ano yun, nag-aaway na, nagtatalo na. So, doon mapapa-question ka. Ito yung masama ang puso. At pang-anim, ayaw pagharian ng Diyos. Remember, ayaw pagharian ng Diyos. Pag senior mo yung gospel, na si Jesus lang ang daan, anong sasabihin sa'yo? Alam ko na yung pastor. O ayaw mo bang maging anak ng Diyos? Saka na po, enjoy ko muna ang buhay ko. Di ba? Ito mga ganito. So ito yung ayaw pagharian ng Diyos at nakakatakot ito. Ang panghuli, hindi nila makaganda ang loob. Ano yung kagandahang loob? Sa English, ito yung grace, di ba? Ano yung grace? Yung binibigay sa iyo, hindi ka karapat-dapat. Parang tayo, di ba? Di ba? Naniniwala ka ba, sasabihin ko na tayo lahat ay dapat punta ng impyerno? Yes, tama. Kasi may kasalanan tayo. Ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan, di ba? At ang di tayo pwedeng bayaran kasi hindi tayo qualified, hindi tayo perfect. So kahit gusto kong bayaran ang kasalanan ko sa buhay ko, hindi po pwede, hindi ako acceptable. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na alam ang grace, yung grace, tinanggap ko yung grace, pinatawad ako ng Diyos sa kabila ng pagkakasala ko. Kapag naintindihan mo ito, di ba, napakabuti ng Diyos, alam mo kung gaano ka makasalanan, alam mo kung ilan kasalanan mo, alam mo yung mga pinagagawa mo, di ba? Pero naintindihan mo na sabi ng Diyos, pinapatawad niya tayo. Ito yung grace. Ito yung grace na itong mga kung mali ang relihiyon, hindi sila niniwala. Ano paniwala nila? Maliligtas sila dahil sa gawa nila. Remember, sabi niya sa Ephesians 2:8-9, for it is nang dahil sa kagandahang loob lang ng Diyos, ako'y naligtas. Hindi ito mula sa akin. Ito ay mula sa Diyos. Hindi rin resulta ng kaligtasan ko yung paggawa ko ng mabuti. Bakit? Para wala akong ipagyabang, wala akong ipagmalaki. Ang libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, 100% na libre. Kahit na fraction ng percentage, wala tayong contribution doon. Pag naintindihan mo yon, God, salamat po. I do not deserve it. Makasalanan ako, pero salamat po, binigay mo po sa akin yung libreng regalo na buhay na walang hanggan. Una, sabi niya, laban sa mensahe ni Kristo. 14, sabi niya, nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi ay kinutya nila si Jesus. Kinutya, di ba? Kung wala kang respeto, kung meron kang ethics, di ba? Kung wala ka man respeto, siguro tatahimik ka lang, di ba? Pero sa loob mo, nagre-rebelde. Pero dito talagang boldly, kinukutya si Jesus. Kasi sasabi sa kanya, alam mo yung kapangyarihan na ginagamit mo, Jesus, galing sa demonyo yan eh. Kasi ang kasama mo, mga makasalanan, mga prostitute, mga rebelde, mga ganyan. So hindi sila niniwala na banal si Jesus. At sabi niya, kinutya nila si Jesus. Pera at ang Diyos, pinag-aralan last time. Sabi ng Diyos, pinakasama rin ng lesson natin, hindi mo pwedeng sambahin ang Diyos at ang pera ng sabay. Anong pinag-aralan natin? Unahin mo lang ang Diyos at ang Diyos nasa taas. Lahat ng iba, nasa pangalawa. Nasa Diyos ang una, pangalawa yung asawa mo. O, naintindihan nyo yan, di ba? So, ikaw na asawa, huwag kang tatampo. Kasi inaano mo lang yung seek you first His kingdom and His righteousness.
So, ang Diyos dito, pangalawa, trabaho mo, pangalawa, pag-aaral mo, ito yung pinakamadaling application ng tinuturo ni Jesus na pagsumikapan mong unahin ang Diyos, pagsumikapan mong unahin ang Diyos at ang kanyang katuwiran. Anong pangako niya? Lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. So ito yun. Ang susi lang doon, uunahin mo siya. Kapag Sunday, may mga birthday ng Sunday, may mga party ng Sunday, bukas ang MOA ng Sunday, bukas ang luneta ng Sunday. Ang dami mong choices, di ba? Kaya lang unahin mo lang siya. And then, yung iba na pwedeng pangalawa na lang yon. But again, ang Sunday, pangalawa, 3 Sunday, ang utos niya, gumawa ka ng kabutihan, ikaw ay magpahinga, at yung pangatlo, ikaw ay magsimba. So, pag Sunday, tinalaga ng Diyos yan na isang banal na araw. Pangalawa, hindi lang yung laban sa pinapagawa ni Kristo. Ano yung una? Laban sa mensahe o katuruan ni Kristo. False religion yon. Ito laban sa pinapagawa ni Kristo. Ano yung pinakamahirap na naririnig natin, di ba? Yung sabi ni Kristo na mahalin mong yung kaaway. Di ba? Isang mahirap yon. Pero ang demonyo, ano sabi niya? Pag sinapak ka, sapakin mo rin, tadyakan mo pa, sabi niya, isumpa mo pa, di ba? So, yung kay Kristo, mahirap talaga. So, pag false religion, ito na nga yun, hindi mo magagawa yun. Bakit? Iba yung katuruan doon. Hindi siya sumusunod sa Diyos, kundi laban siya sa pinapagawa ni Kristo. Bulag sa katotohanan. Pag wala kang Jesus, this is sad to say, pag wala kang Jesus, mananatili kang bulag. Malinaw na sinabi ni Jesus, meron kang mata, hindi nakakita. Meron kang tenga, hindi nakakarinig. Kasi yun ang sumpa doon sa mga hindi naniniwala kay Jesus. Kaya kahit pakinig ka na pakinig, kahit basa ka ng basa ng Bible, parang ano lang, dumadaan lang yan. Para ka lang nagbasa ng comics, para ka lang nakinig ng telenovela. Wala talaga siyang spiritual component. Kasi bakit? Bakit hindi mo sinurrender yung first step? Surrender ko kay God yung buhay ko. Anong gagawin ni God? Titira sa puso ko ang sino? Ang Holy Spirit. Yun lang ang pwedeng mag-explain. Ako hindi ko kayang explain. Kung hindi ako tutulungan ng Diyos, hindi ko kayang abutin yung Espiritu ninyo. Kaya ko lang abutin yung puso, siguro at isipan. Di ba? Kaya kapag makita mo, napaganda yung, sabihin natin na hindi naging maayos yung maayos yung pagsasalita ko, di ba? O mamaya tulog na kayo, di ba? Kaya minsan, may kasama ako. Yung ganon, di ba? Yung ganon na kung di ako tutulungan ng Diyos, walang mangyayari kahit na katak pa ako ng katak dito. Parang papasok lang doon, lalabas lang sa kabila. Kasi bulag sa katotohanan. So kaibigan, don't be offended. Yung katotohanan. Kung sa tingin mo, ganun ka, don't worry, balik ka lang sa Diyos, gawin mo yung first step. Ano yung first step? God, kailangan ko pong tulong mo. Tanggalin mo po yung sumpa sa akin. Kung dati hindi kita pinaniwalaan, kung dati nireject ka, ngayon po, silently pwedeng mo ipagpere. Ngayon po, gusto po kita maging Panginoon ko. At believe me, kaibigan, pag ginawa mo yon, ipapadala ng Diyos yung banal na Espiritu niya. Ito yung mag-explain sa'yo. Kahit mali pa yung sinabi ko sa'yo, i-correct ng Holy Spirit yun, natitira dito sa puso mo. And that's the first step. Hindi pwedeng lulundag ka sa taas, parang hagdanan. Sabi nga ng Bible, glory to glory. Pwede step 1 ka muna, step 2 ka muna, pero ang first step, yung magkaroon ka ng relationship kay God. Kasi if not, magtataka ka pagdating ng araw, lahat tayo ma-expire. At pag nag-expire ka, magtataka ka, bakit ka nasa impyerno? Ang dami ko pong nakuhang perfect attendance sa ECF, di ba? May time na nakipagbuno pa ako doon para makuha ko yung pagkakamali nila, di ba? Bakit ako nasa impyerno? Kasi hindi mo talaga pinakinggan yung sinasabi ng Diyos. Na sinasabi ni Jesus na ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Hindi ka makakapunta ng langit kundi ka dadaan sa akin. There's no other way aside from Jesus. Kaya pangatlo, sabi niya, yung masamang motibo. Huwag kang mag-alala. Of course, ikaw lang ang nakakaalam, ang Diyos lang nakakaalam. Ano yung motibo mo? Bakit ka nandito? Ang hirap sa atin, di ba? Pagpasok mo pa lang dyan, madumi, mabaho sa baba, tapos ang taas, 4th floor, walang elevator, di ba? So, makita mo yung minsan, pag sasalubong ako doon, nakaganon, hindi ko nalang babatiin kasi kinakas pa yung hininga, di ba?
Pero nakikita ko yung biyaya ng Diyos, biyaya ng Diyos. Again, ang ganda sana, yung motibong yon na malugod ang Panginoon. Ano yung motibong yon? Of course, pag false religion, iba yung motibo. Maliligtas ako dahil mabuting tao ako. Maliligtas ako dahil malaki yung inaabuloy ko sa church. Maliligtas ako dahil marami akong tinutulungan na kapwa ko. Maling motibo yon. Anong motibo? Pupunta ako dito, meron akong tatanggapin galing sa Diyos. Pangalawa lang yan yung tatanggapin ko kay Jonabel. Pangalawa lang yung tatanggapin kong pagkain na niluto ni Banji o niluto ni Sister Tess. Pangalawa lang yon. Ang talagang motibo, pupunta ako doon kasi may sasabihin ang Panginoon sa akin na hindi niya sinabi last Sunday. Every morning, there is new blessing every morning. Every Sunday, there is a new blessing. So, ganito yung excitement. Pupunta ako with this motive. Matutuwang Diyos, di ba? At pag natuwang Diyos, yes, yan yun eh. So, ang goal ko, pupunta ako doon, God, tulungan mo ko, gusto kong mapasaya kita. Gusto kong mapangiti kita. So, alam mo na yun, di ba? Paano mapapangiti ang Diyos? Di ba, nagsasalita siya sa'yo, tinulugan mo. Di ba? O sasabihin siguro ako ng Diyos, Pastor Ed, medyo inaan mo yung boses mo kasi may natutulog, di ba? Yung ganun eh. So ang goal mo lang doon, don't be offended kasi ito yung gusto ng Diyos. Ang dami niyang pinrepare na ibibigay sa atin pero nagiging hindrance yun. Kasi nga, hindi natin nakukuha yung gusto niya. So, kailangan mong pagtiisan eh, di ba? Sabi niya, kung may tiyaga merong, yun, di ba? Yung ganun din siya. Pagtitsagan ko, Panginoon, alam ko mahirap. Kasi, pagod sa labas, di ba? Pagdating dito, tahimik. Tapos, pagdating dito, naka-aircon ka, di ba? Tapos, wala kang worry. Kasi pagkatapos mong mamaya, may pagkain ka pa, di ba? So, yung ganun. Pagdating mo rito, malinis, di ba? Okay lang, magdumi ka. Pag-alis mo, di ba? May maglilinis, di ba? Siya, with the kapayapaan ng puso mo, ang tendency talaga, antukin ka talaga. So, sabi niya sa 15, kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Alam na natin, di ba? Yung magandang ginagawa natin, hinantulad lang ng Diyos sa isang maraming basahan. Imagine mo yon. Ang layo ng standard ng Diyos, tapos yung effort natin, ganito lang. Ngayon, kapag naiintindihan mo yung kaibigan, di ba, God, sorry po, hindi talaga kita maabot. Tulungan mo po ako. Kailangan po kita. Ito yung inaharap mo yung katotohanan. Inaharap mo kung ano yung diferensya ng Diyos sa'yo. Na hindi mo pinapantay na gano'n, parang body-body mo lang Diyos. No. Ang Diyos ay holy. Pinipilit natin mag-holy. Nagiging holy lang tayo because of God. Pero i-realize mo na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa akin. Ang Diyos ang nagbigay ng pamilya. Ang Diyos nagbibigay ng pera. Pinagkatiwala lang niya sa akin. Nandito ako sa baba. Kapag naintindihan mo yung ganong job description mo, magagawa mo yung pagiging mabuting anak ng Diyos. Sabi niya, dito, kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos kasi nga, iba ang sa Diyos, iba yung sa atin. Iba yung pamamaraan ng Diyos, iba yung pamamaraan natin. Iba yung kaisipan ng Diyos, iba yung kaisipan natin. Kapag naintindihan natin yung God, ikaw na po yung maghari sa puso ko kasi hindi ko po alam ano po yung best sa akin. Ito yung pinakamagandang prayer pa rin, na bahala ka na po sa buhay ko. Turuan mo po ko anong dapat kong pong gawin kasi there is a partnership between God and you. Hindi gagawin ng Diyos yung kaya mong gawin. Pero yung marami na hindi mo kayang gawin, ito yung gagawin ng Diyos. Ito yung pinakamaganda doon. Na ang dami nating hindi kaya, pero ang Diyos kaya niya yon. So remember, there is a partnership. But again, hindi gagawin ng Diyos yung kaya mong gawin. Alam nga naman paggising mo, ang Diyos pa yung nananalangin, di ba? Pinapanalangin tayo ni Jesus, pero siya pa yung magbasa ng Bible, di ba? Hindi, siya pa yung pupunta sa simbahan. Pero alam mo yung role mo between God and you. And then mabubuting gawa, sariling sikap, karakter ng mga hypocrites. Karakter ng maling religion o maling kultura. Kasi nga, for the simple reason na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng mabuting gawa,
nasabi ng Diyos parang inantulad lang sa maruming basahan, hindi rin pwedeng sariling sikap. Yung ako yung bibili ng ticket papunta ng heaven, ako yung gagawa ng paraan para ako'y maligtas. Alam natin na imposible. And this is the character. And then pang-apat, pagpaparangal sa tao. Ano yung una? Laban sa mensahe ng Diyos. Pangalawa, laban sa pinapagawa ni Kristo, rebelde nga. At ang pangatlo, masamang motibo. And then pang-apat, pagpaparangal sa tao. Sabi ng, naniniwala tayo na ito yung one of the worst, o pinaka-worst na pagkakasala. For the simple reason, alam natin lahat galing sa Diyos, di ba? Kayamanan mo, kalusugan mo, buhay mo, pamilya mo, mahal mo sa buhay, mga bagay na pag-aari mo, possessions mo, galing sa Diyos yon. And we are just a steward, katiwala. And then depende kung mabuti ang katiwala, God can entrust you more, unlimited yon. Di ba sabi ng Bible, yung kayamanang mula sa langit na walang kaubusan, depende kung paano kaya mong i-handle. Halimbawa, parang ngayon, sabi niya, tanungin ka ng Diyos, kaya mo na bang hawakan ng 1 million? Sipin mo ngayon, kaya mo bang hawakan ng 1 million? Pag alam ng Diyos, kaya mo na yon, God can trust you 1 million. And then pinasa mo yung 1 million, o kaya mo na ba yung, ano kasunod ng 1? O, 2 million, di ba? So, depende sa'yo. So, ito yung ito yung, kung ginagamit mo yung kayamanan, pinagkatiwala ng tayo, para parangalan ang sarili mo o ang kapwa mo, that's one of the worst sinner. Kasi again, pinag-aralan natin, uunahin mo ang Diyos. And then yung iba, pwede sa mahal mo sa buhay, pwede sa sarili mo, pwede sa kamag-anak mo, kaibigan mo, di ba? Pero uunahin mo siya, that's the rule. Yun yung pinaka-simples na application nun. Pararangalan mo ang Diyos, hindi yung tao, ang pangalawa na lang yung tao. Ito yung character ng false religion. Kapag yung kayamanan mo, pinaparangalan mo lang yung tao at hindi ang Diyos. And then panglima, masama ang puso. Again, lahat tayo, before masama ang puso natin, tama? Pero nung naniwala tayo kay Jesus, isinuko natin ang buhay natin sa Kanya, tumira dito ang Holy Spirit, di ba? So nilinis niya to, patuloy niyang nililinis to. Meron pa rin mga grudges, meron pa rin kuminsan selos, meron pa rin inggit, meron pa rin galit, meron pa rin puot, di ba? Pero dahil dyan nakatira ang Holy Spirit, nililinis niya yon. At makikita mo, naliliwanagan ka, di ba? Na kahit ginawa ka ng masama, anong ginagawa mo? Yun eh. Yun ang resulta, ebidensya na nandito sa puso kang Holy Spirit. Pero yung hindi ka lang pinansin, di ba? Pinost na sa buong Facebook. Hindi pa nakontento, nasa Instagram na, nasa kung saan na, di ba? Na hindi mo lang siya napansin, sumama ang loob niya, di ba? Okay lang yon. It's a process. Pero alam mo yun eh. Alam mo yun. Ay, nantay lang ng Diyos, God, bakit po ako ganun? Ano lang ako ng konti, nag-flare up na ako, nagalit na ako. Wala ka po ba sa puso ko? Hindi po pa talaga anak mo ako? Kaibigan mo ba talaga ako? O para akong ipokrit na pariseyo? Ikaw mismo, you settle the problem at kausapin mo ang Diyos, hindi kanya tatalikuran. Remember si Kuya, doon sa prodigal son na kwento natin, di ba? Si Bunso, walang kwentang anak, kinuha niya yung mana niya, buhay pa yung tatay niya, bastos na anak talaga. Kasi ang mana, kinukuha yon pagpatay na yung magpapamana, di ba? But anyway, dahil maling ginawa niya, nagrebelde siya sa Diyos, siyempre ang resulta naghihirap siya, and then, nagiging kakumpetensya na yung baboy sa mga pagkain ng baboy, di ba? So, hindi lang siya gutom, kundi mukha na siyang baboy, amo na siyang baboy, di ba? Pero na-realize niya, nung magmula ng maliit siya, nakita niya yung tatay niya, mabuting tao. Ang Diyos yung tatay, di ba? Sa kwento natin, parable na yon. And then, na-realize niya, babalik na lang ako sa aking tatay. Mabait ang tatay ko. Kahit hindi na niya ako ituring na anak, di ba? Kahit ituring na lang niya ako isa sa mga bayaran niyang alila. And then, mag-iipon ako, magsisipag ako, ibabalik ko yung nalustay kong pera sa tatay ko. Baka sakali tanggapin uli ng tatay ko. Pero nakita mo yung ginawa ni kuya niya, hindi siya pinigilan, di ba? So itong si Bunso, naligtas siya kumbaga.
to cut the story short. Pero ito yung sa kuya, di ba pag tinignan mo, siyang Kristiyano, parang siyang Kristiyano. Bakit? Hindi siya umalis sa bahay. Kung ano yung tinuturo ng tatay niya, ginagawa niya, di ba? Pero hindi talaga niya mahal ang tatay niya. Kasi nung una pa man, hindi pinigilan yung bunso niyang kapatid. Na alam niya mali itong gagawin ng bunsong kapatid na ihingin yung money. Buhay pa yung tatay natin. Hindi siya pinigilan. At nakita niya, hindi rin si kuya, hindi rin siya nalulungkot ng pagkawala ng bunso niyang kapatid. Parang siguro sa isip niya, mabuti nga, ako na lang ang nag-iisang tagapagmana. Kung dumagdag ang kayamanan ng tatay ko, mas maray makuko sa akin. Kaya ang nangyari, makita natin, nung dumating yung kapatid niya, nakatanggap siya ng magandang awa o grace sa tatay nila, di ba? Ni-restore siya. Hindi siya pinasabing bakit. Hindi niya mahal ang tatay, hindi niya mahal ang kapatid niya. And then ito yung sinasabi niya na yung si kuya, akala mo Kristiyano, pero sa puso, mas masawol pa siya kay bunso. Si bunso nagpakumbaba eh. Tinanggap niya yung mali niya. Kahit hindi na ako ituring na anak, pero bumalik siya sa ama. Pero itong si kuya, sa prodigal son na kwento, nandun siya, pero mas masama yung puso niya. Hindi niya mahal ang ama, hindi niya mahal ang kapatid niya. At nung dumitaw ang kapatid niya, hindi man lang siya natutuwa. Bagkus sabi niya, nagalit siya, di ba? Sabi mo, nagalit siya. At sa galit niya, kumuha siya ng kahoy, pinagpapalo ang tatay niya hanggang sa mamatay. Yung kwentong yon, kwento ni Jesus, parable, hindi siya true story. Parable, ginawa ng kwento ni Jesus yon para maintindihan natin na yung kahoy na yon, ito yung cross. After few months na nangyari yon, di ba, ipinako si Jesus. Sino pumako? Yung mga Pariseo, mga nasa maling relihiyon, yung mga ganitong masamang tao, sila yung pumatay kay Jesus. Yan si kuya na akala mo, siya yung Kristiyano doon sa family kasi hindi niya iniwan ang tatay niya, hindi niya kinuha niya yung mana niya pero dahil sa kapatid niya at patuloy niya pinaglingkuran ang tatay niya. So pag hindi tayo nag-ingat, pwedeng ganun tayo. So mensahe ni Jesus dito, tingnan mo yung puso mo, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam nun. Ang pastor mo hindi alam yon. Kapag kinumusta ka, sabi mo, anong sagot mo? Okay lang po ako, pastor, di ba? So, paniniwalaan kita na okay ka lang, di ba? So, remember, be careful. And then sabi niya sa 6, pang-6, ayaw pagharian ng Diyos. Hanggang ngayon po, ito yon. Kung bakit ang Christianity, born-again Christianity, minority pa rin, konti pa rin. Kasi kapag sinyer mo yung katotohanan tungkol kay Jesus, ayaw nila. Remember yung Lord's Prayer, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Parang dapat lahat tayo eh. God, pagharian mo nga po ako. Dito pa lang sa lupa, Panginoon, pagharian mo nga po ako at siguraduhin ko na pagkatapos ng buhay ko sa lupa, doon ako sa kaharian mo sa langit. Dapat ito yun eh. Dapat tayong mangungulit kay God. Gusto ko pong pagharian mo po ako. Pero hindi eh. I-evangelize mo yung tao, tatanggihan na rin si Jesus. Saka na lang po, enjoy ko muna po yung buhay ko. O pagpipray ko muna po. Ito yung sabi niya, ayaw pagharian ng Diyos. Ito yung another character ng isang false religion. Again, religion will never save us. And then sabi niya 16, ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay pinangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang lahat ay nagpupumilit makapasok dito. Totoo naman yun eh. Kahit ano pa yan, kahit Hinduism ma yan, kahit na foreigner, kahit di Pilipino yan, isa lang ang gusto eh. Ayaw nilang mapunta sa impyerno, tama? Gusto mapunta sa langit. Nagpupumilit pumasok, kaya lang mali yung daan na dinadaanan. Kasi mali ang tinuturong daan. And then sabi niya dito, may bisa hanggang sa pagdating ni John the Baptist, di ba? Remember nung sikat si John the Baptist na nagbabautismo siya sa Jordan River, di ba? And then nakita ng mga Pariseo, di ba? Pumunta sila doon. Ano sinasabi ni John the Baptist? Tatlo yung sabi niya, pagsisihan mo, talikuran mo, magpabautismo ka para ikaw yung patawad ng kasalanan. Anong gusto nila?
Baka naman totoo yung pag nabautismo ka, pupunta ka ng langit. Ano ginawa ng Pariseo doon sa kwento ni John the Baptist, di ba? Nagpuntahan sila doon. Anong sabi ni John the Baptist? Mga kampon ng alupong ahas. Yung lumang ahas, matandang ahas. Matandang ahas. Matandang ahas yung sa Garden of Eden, di ba? Na akala ba ninyo, sabi niya, makakaligtas kayo sa apoy ng impyerno? Kasi gusto nila, hindi ko na pagsisisihan to, hindi ko na lang tatalikuran to, mananatili akong Pariseo, magpapabautismo na lang ako kay John the Baptist. Pero, diniretso sila ni John the Baptist, hindi nyo masyo-shortcut ang kaligtasan. The same po ngayon, walang pinagbago ngayon. Ang requirement ni God, pagsisihan. Ang pangalawa, ang tunay na ebidensya na pinagsisisihan ko yung kasalanan ko, tinatalikuran ko yon. Lahat tayo nagkakasala, pero iba yung tumitigil sa pagkakasala, iba naman yung patuloy sa pagkakasala. We can never mock God. Hindi natin maloko ang Diyos eh. Alam niya yun eh. Again, tinitingnan niya yung puso natin, yung motibo natin. Pwede tayo magkunwari sa tao, but not sa Panginoon. Kaya sabi niya rito, lahat nagpupumilit pumasok, pero hindi lahat makapasok. Sinabi ng Diyos, merong 2 pinto, di ba? May 2 daan. Ito maluwag. Pwede dito anything. Pwede kang mag-multiple na mag-asawa, di ba? Pwede kang gawin ng kasamaan, walang rules. Dito sa makitid na daan, hindi po pwede. Pero ito, papunta sa langit. Itong malawak na daan po pwede. Kung ano gusto mo, sige, bahala ka. Pero papunta sa impyerno. The same sa pinto. Inantulan ng Diyos sa pinto. Again, puro para po. Pinto, malawag na pinto, siyempre, pwede kang magdala-dala, di ba? Dalhin mo kotse mo, dalhin mo yung ano mo, di ba? Kasi malawag yung pinto. May yung malaking pinto, di ba? Basta malaking pinto. Kahit nakasakal ka ng kamelyo, pwede, di ba? Pero dito sa makitid na pinto, kahit na magdala lang ako ng water jar, hindi ako pakasya eh. Ako lang talaga dapat. Para makapasok ako, ito yung papunta sa langit. Kaya sabi niya, pag sumikapan ko, makapasok ako dito sa... Ano yung pagsusumikap na yon? Susunod po ako, Panginoon, kahit mahirap po. Kahit gusto ko po, yung gusto mo po, ang susundin ko. Hindi po yung gusto ko. Kasi pag susumikapan ko, makapasok ako sa pinto, papunta po ng langit yun. Again, mga kwento ni Jesus, pag tinignan mo, ang bottom line lang niya, gusto niya lahat tayo hindi mapunta sa impyerno. Walang isa man sa atin gusto niya mapahamak sa impyerno, kundi makasama niya sa langit. And then luma at bago, nasabi ko natin kanina, yung Old Testament, New Testament, mag-ingat kayo. Itong generation natin, dito nililito yung mga Christians, na may mga New Testament believers, may mga Old Testament believers. Hindi po, kabuuan nito ng Bible, hindi mo pwedeng tanggalin yung isa. Na-explain ko na rin kanina. And then Matthew 5:17, sabi niya, huwag ninyong akalaing, naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Si Jesus ang nagsasalita dito, di ba? And then verse 18, dapat may 18 to, bakit wala doon? And then in verse 7, hindi nila alam ang kagandahang loob. Na-explain ko na, di ba, yung grace. Na hindi sila naniniwala sa grace kasi naniniwala sila sa sariling sikap. Ako yung gagawa ng kabutihan para ako ay maligtas. Ito yung delikado po. Hindi sila naniniwala sa grace. Remember, itong pinaka-latest kung narinig na ninyo, from the Vatican, sa Papa, binibless nila yung same-sex marriage. Ito pala, makita mo yung characters ng pinag-aaralan natin nandun. And then, ano pa yung pinag-aaralan natin medyo delikado na nakakatakot na mangyari. Remember yung kaligtasan nga sariling gawa, di ba? Remember nung napag-aralan natin before, i-rewind lang natin, na sabi nung itatayo yung St. Peter's Basilica, na ito yung pinakamagandang cathedral na ginawa ng mga tao sa buong panahon siguro, buong mundo. And then siyempre malaking halaga ang kailangan nilang malikom doon. Doon nagsimula yung word na naririnig niyong indulgence. Indulgence. Anong indulgence? Unang-una, merong katuruan, di ba? Merong katuruan sa atin na kapag namatay ka, dadaan ka muna sa purgatory.
minold ako as maging sakristan ako nung maliit ako, minold ako maging pari ako. So nung makross ko yon, nalito ako. Ano ba talaga? Ito yung nag-drive sa akin, pumunta ako ng Bible school. Nag-aral ako ng theology. Ibig sabihin, theology is study of the Bible. Para malaman ko, ano ba talagang totoo? Sabi rito, ganito. So ito yung purgatory. Hanggang sa nag-aral ako, inulit ko, nagtanong ako, walang purgatory sa Bible. Not even the word purgatory, wala sa Bible. So dito ako natauhan. And then, ano yung turo sa akin? Ano yung alam natin? Siyempre, matanda na ako noon. Alam ko yung katuroan doon. Ang turo, pag namatay ka, dadang ka muna ng purgatory. And then sa purgatory, hanggang sa mabayaran mo yung kasalanan mo, but eventually pupunta ka pa rin ng langit, di ba? Pag nasa purgatory ka, yung mga kamag-anak mong naiwan, ipapamisa ka, babayaran mo yun, di ba? Magtitiri ka ng kandila, siyempre bibilin mo yung kandila, di ba? Yung ganong tradition, papagdasal ka para hindi ka magtagal sa purgatory. And then, comes towards pinakadelikadong ginawa ng maling katuruan nga, nung sinabi nila na bibili ka ng indulgence para makalikom sila ng salapi para doon sa St. Peter's Basilica. And then sabi niya, buong lahat ng pari sa buong mundo. Anong sabi? Kapag nakabenta ka ng indulgence, meron kang portion doon. Pasabihin natin parang commission. O siyempre, makinabang din yung local church mo, di ba? Itong indulgence na to, ano ito? Bibili, alimba, namatay yung tatay ko. Para hindi siya magtagal sa purgatory, bibili ako ng indulgence. Babayaran ko na yung dapat bayaran niya sa purgatory. Imaginein mo yon. Kung mayaman ako, bibilin kong buo. So, immediately, tuturuan ako na mawawala na yung tatay ko doon sa purgatory, pupunta na siya ng langit. And then kung mahirap ako, portion nun, babayaran ko. Imaginein mo, binibili mo yung kaligtasan. Dito na nagwala na si Martin Luther, dito na siya nagwala. Si Martin Luther, nasa seminary siya, magpapari siya. Pero nung binabasa niya yung Bible, hindi consistent yung sinusulat ni Pablo sa Bible dun sa training nila. So parang naging rebellious siya sa seminary. Pero nung ginawa itong indulgence na to, talagang dun na yung reformation. Hindi na siya pumayag. Hindi na siya pumayag na ikaw, bibilin mo yung kaligtasan mo, ikaw, bibilin mo yung kaligtasan ng pamilya mo. Masyado ng paglapastangan sa Diyos. Na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng kaligtasan at ang kaligtasan ito ay regalo. Hindi sa kailangan bilhin, hindi sa kailangan palitan, kundi tatanggapin mo lang. It's a 100% free gift. So hindi sila naniwala na ang kasalanan natin, wala tayong dapat gawin. Yung kagandaang loob, ito yung grace. Tatanggapin ko lang yung grace ni God, hindi ko kailangan suklian. Paano ko tatanggapin? Sabi ni Jesus, maniwala ka lang sa akin. Ako yung daan. Opo, naniniwala po ako. Maniwala ka sa akin na binayaran ko na yung kasalanan mo. Opo, naniniwala po ako. Yung kasalanan ko nung una, kasalanan ko ngayon, kasalanan ko bukas, binayaran mo na po. Ito yun. Ito yung simula ng sabi ng Diyos, ipapadala niya yung Holy Spirit sa puso, yung hindi natin naintindihan, ipapaintindi niya. 17, mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kahit isang tuldok ng kautusan. Question natin, wala na bang silbi ang kautusan? Meron po, hindi inalis ni Jesus para maging guide natin. Bakit may kautusan? Bakit sinabi niya, wag ako magnakaw? Kasi nagnakaw na ako. Di ba? Kasi nandun na yun eh. Bakit sinabi niya na huwag ka magsinungaling? Kasi nagsinungaling na ako. Ngayon kung maniniwala ako doon kautusan, makita ko na makasalanan pala ako. At ang gagawin itong kautusan, parang mga boundaries ba? Ay, hindi ako dapat magdakaw. Dapat tumigil na ako sa pagnanakaw. Tumigil na ako sa pagsisinungaling. Yun ang silbi ng kautusan. Kasi kapag susundin ko yung kautusan para maligtas ako, hindi ako maliligtas, tama? Ako'y susumpain. Kasi bakit? Hindi ko kaya siyang i-sustain. Hindi ko kayang i-perfect ngayon, hindi ko kayang i-perfect bukas, next week, next month, next year, buong buhay ko. Along the way, nagkalasala ako ng isa yung baliwala lahat yun, di ba? So sabi ng Diyos, andyan kautusan para ipakita lang sa iyo na ikaw ay makasalanan. At kapag nagpakumbaba ka, Panginoon, makasalanan po ako, madaling lumapit po sa Diyos, madaling magpakumbaba sa Diyos, madaling humingi ng awa.
sa Diyos. Si Bunso, nakita na natin, nagrebelde siya, parang sa atin, sinuway niya yung ama, ah, sinunod niya yung gusto niya, nagsariling sikap siya. Pero ang punto doon, nagbago siya. Bumalik siya, nagsisi siya, humingi siya ng tawad sa ama niya at nirestore siya. So yung kwento ni Jesus sa parable, it's not a real story. Kwento ni Jesus, ginawa lang niya para maintindihan natin na sa kwento, akala ang pinasikat ng mundo, si Bunso, doon sa kwento yung prodigal son, napakasamang anak. Pero hindi na ipakita. Itong masamang anak na ito, nagsisi, nagbago, bumalik sa ama, bumalik sa Diyos, at siya ay nirestore ng Diyos. Samantalang ito si kuya, yung kuya niya, akala mo siyang Kristiyano doon sa kwento ng prodigal son, di ba? Pero nando sumusunod sa tatay niya, pero hindi niya mahal ang tatay niya, hindi niya mahal ang kapatid niya, at siya pa yung pumatay sa ama niya. So yung pumatay kay Kristo, ito yung mga ganitong klaseng tao na nagre-reject kay Christ at nandun sa maling katuruan. And then bakit nandito? Si Daniel, nakikita niyo receipt of siguro 2 Sunday. Si Daniel, ito nasa gitna. This is Attorney Movido. Bakit ko gustong gamiting illustration si Daniel? Ano po ito? At 12 years old pa lang nasa ministry na namin sa Tito Camp. Hindi kayo nagpanagpo, no? Si Daniel. Lapas-pasok siya sa kulungan kasi DSWD from 12 years old, alaga po ng Tento Pilaydja. And then kasi hindi siya lumaki sa magulang, separated yung parents niya, and then pasapasa kung saan-saan hanggang sa lumaki na sa kalye. Nung 18 years old sila, nasa youth home sa Pasay, pero pagtapos ng 18, pag meron kang crime, doon sa tutungkulungan ka na. But then again, ang kagandahan sa mga batang ito, kapag lumalabas sila ng kulungan, pupunta po sila dito. And then, siyempre, ministry natin, tutulungan ipagpipray. The usual, gusto magbago naman talaga. Naniniwala naman ako doon. Pero pagkatapos, bigla ka na lalayasan, nanakawan ka pa. Kasama po yon sa ministry. But anyway, ito si Daniel, December 20 to be exact, lumabas siya ng kulungan from Makati, dumiretso dito, and then gusto magbago. So tutulungan, kaya lang, after nun, siyempre tutulungan kita, magsimba ka na Sunday, hindi na lumitaw. So 20 and then comes 27, di ba? 27, December 27, pumunta dyan hanggang 30, dalawang ano yon. Siguro, because hindi niya inamin na nakadrugs, nakasalambitin po dyan sa salamin dyan. Naggaganon. Pastor, parang ganon. So, and then hindi ko mapasok kasi mag-isa lang po ako dito. But again, pinatulog sa stairs dyan. Maawa ka. Siyempre yung stairs natin, ganun lang siya. So, nakabaluktot talaga siyang ganon. And then, takot na takot. And then, siguro, pero hindi niya inamin na nag-drugs o uminom. So, ginagawa ko, sabi ko, dyan ako, sige, matulog ka lang dyan, babantayan kita. Just to comfort him. But anyway, 2 beses nangyari yon hanggang sa dumating yung Sunday, 30, tapos 31 kinabukasan, di ba? Pinaligo ni Edito. Sabi ko, binigyan ko ng damit. Sabi ko, mag-worship ka. Nag-worship po siya, makikita nandito siya noon. And then, nahimasmasan na siya, 15 days, from that time, January 1, 15 days, counseling sa akin, dito siya kumakain, sa third floor siya natutulog, yung shelter natin sa third floor. And then doon sa counseling, gusto niya magbago. Meron siyang crime sa Baguio, murder, homicide murder. 2021 pa. And then, siyempre ayoko nang maniwala na sabi niya ko, konsensya siya, gusto niyang harapin yung kaso niya. Then, kinonsult ko yung mga kaibigan nating lawyer. Sabi na idiretso mo sa DOJ, and then kanya-kanya, Witness Protection Program. Nakita ko po yung kapangyarihan ng Diyos kung bakit ko sinishare. Sabi ko, tawag ka lang sa Diyos, kausapin mo ang Diyos. At willing niyang harapin yung kaso niya. Pagdating sa DOJ, hindi siya kinuha. Pagdating sa Witness Protection Program, hindi siya kinuha. Inuwi pa rin siya dito. Pero nung Monday, yun po inatid sa Baguio. As per instruction ng kaibigan nating lawyer, kilala nyo si Magic. Hindi pa siya lawyer, kasama ko na po sa ministry.
Pero ngayon, bar passer lawyer, siya yung sumama sa amin sa Baguio. At pagdating sa Baguio, dumiretso kami sa judge. Even yung judge di makapaniwala, walang nangyayaring ganyan. Nakalayas na siya, tapos susuko pa siya. At marami po, doon sa Baguio, sa bus pa lang, nag-bus lang kami, and then marami naka-witness na it is because of God. Nakuha niyo yon? Ang Diyos ang umipo sa... Imagine mo, susuko ka, yung kaso mong yon, walang piyansa po yon. Walang piyansa yon. At hindi kita talaga matutulungan doon. Pero sigurado talaga siya. And then di sigurado siya, magbubus lang kami, magkikita kami ni Magic sa terminal ng Victory sa Cubao. And then, nandun kami, wala pa si Magic. And then, di pa kami kumain. Sabi ko, bili ka ng pandesal, hanap ka ng panaderia para mura. Hindi ko na makita. Dumating na si Magic, huwag kang bibili ng ticket, baka tinakasan na tayo. Pero, kapag inisip ko ang Diyos, hindi eh. Nakita ko in 15 days, yung genuine, alam mo yung genuine na puso. Sabi ko, Magic, hindi eh. Nakita ko na wala akong makitang hint na hindi totoo yung sinasabi niya. 15 days ko siyang kina-counseling ng 15 days. Everyday po. Everyday nagbabasa kami ng Bible, everyday nananalangin kami. At nananalangin siya, nananalangin ako. Tapos maya-maya dumating siya. Naganap talaga siya ng bakery. Ang layo pala ng bakery nakita niya. But anyway, pagdating doon, ang gusto kong iskwento sa inyo, ito po yung inaantay ng Diyos. Hindi pinag-usapan anong laki ng problema mo, kundi merong Diyos na mas malaki sa problema mo. Na kapag lumapit po tayo sa Kanya, kaya niya. Kaya lang pagdating doon, nung sabi ng judge, Pastor, pinroses, ang bilis po. Makita mo gumagano yung mga tao. Ang bilis kasi kailangan kong bumalik ng Manila. And then sinabi ng judge, Pastor, pwede na po niyang iwanan sa akin. Para ko na silang anak sa ministry. Iyak si Daniel. Pero nakikita ko, yung nararamdaman niya sa puso niya, nandun yung takot sa ginawa niyang pagsuko. Anong gagawin sa kanya, nung pamilya, nung napatay nila. Pero nagtiwala siya sa Diyos. Alam natin ang justice system natin. January 24, may hearing na siya. Hindi makapunta si Magic, malayo kami. On that day, bago namin siya iniwanan, merong Christian lawyer na taga-Pau. Hindi mo kailangan bayaran. Na napakabait siya yung tutulong kay Daniel. Ito po yon. Kung babalik lang tayo sa Diyos, anuman yung sitwasyon natin, sapat po yung grasya niya at biyaya. So gusto ng Diyos, itinutulak tayo pataas. Tatandaan mo, lahat ng sinabi ng Diyos, mangyayari. Tatandaan mo yun, lahat ng sinabi ng Diyos mangyayari. At hindi pwede magbago ang sinabi ng Diyos, hindi sa pabago-bago. So panghawakan natin yung pangako ng Diyos sa atin. Bakit hindi? Then, bakit tayo suffering? Sisingit ko lang, isa sa mga Christian na nagkwentuhan kami, hindi, wag na, mahaba to eh. Next time na lang. So 18, sabi niya, kapag iniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-aasawa naman ng babaeng iniwalayan ay magkakasala rin ng pangangalo niya. Bakit sinigit ni Jesus dito sa kwento natin? Kasi ang topic niya, wala na bang bisa yung kautusan? Meron pa. Sabi ni Jesus, dumating ako hindi para tanggalin yan, kundi tuparin yung nasa kautusan. Hindi kayang pigilin ng laman ang word na religion. Yung temptation natin, yung mga struggles natin, pag nasa false religion ka, hindi kaya. Pero pag meron kang tamang relationship kay Jesus, maraming nakapagpatunay sa atin, kaya po. Kaya po kasi sapat yung kapangyarihan ng Panginoon. So pangangalo niya, hindi divorce ang solusyon. From the start, nandun yung pangangalo niya, di ba? Sinabi na niya. Anong pangangalo niya? Anong resulta niyan?
Kamatayan, hindi yan binago. Hindi yan ang binago. Kaya lang after ng Old Testament, ito na nga yung New Testament, itong grace ni God. Grace ni God. Hindi ka napapatayin. Hindi ka napapatayin. Kaya lang, ayusin mo. Sabi niya, at least mag-apply ka ng dito sa atin, legal separation o ano man tawag doon. At ginagawa siyang mahal para naman hindi abusuhin ng tao na parang linggo-linggo lang nagpapalit ng asawa, di ba? Pero ang punto ng Diyos dito, hindi tinatanggal yung yung parusang kamatayan, kaya lang ayusin mo. Huwag naman yung magkikipagsama ka na walang kasal. Huwag naman yung premarital union. Huwag yung gano'n, yung sinasabi ng Panginoon. Lahat tayo nakakasala doon eh. Nandun pa rin yun. Kaya lang sabi ng Diyos, itong generation nito, meron yung kagandahang loob ng Diyos. Tutulungan ka niya, ayusin mo lang yon. Huwag kang matatili dun sa maling yon. Kaya sabi niya sa Matthew 19:3, may ilang Pariseo yung lumapit kay Jesus, di ba? Na humarap ng may paparatang sa kanya. Tanong nila, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa na kahit anong dahilan? Anong sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasang sa pasidimula pala nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? Lalaki at babae, walang third gender. Kaya yung sinasabi lang yung same-sex marriage po, wala po yan. May problema o may issue, may struggle to mga taong to, pero hindi sapat na dahilan yon para baguhin natin salita ng Diyos. Meron lang lalaki at babae itong nilalang ng Panginoon. And then 5, at siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Pero Filipino culture hindi eh. Nag-asawa na lahat, nandun pa sa nanay, di ba? Tapos meron ng apo yung nanay, nandun pa rin sa nanay, di ba? So, hindi kayo makausot because sinabi na ng Diyos, pag mag-asawa ka, sasama sa pangasawa mo, sabi niya, ihiwalay ka. Hindi. May apo na sa tuhod, nandun pa rin sa nanay, di ba? And then 6, hindi na sila dalawa, kundi isa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay wag pag-iwalayin. Ano yun po yun? Parang hanggang sa pumuti na ang buhok, till death do us part yun. Abang buhay yon. So Pariseo, alam natin, si Kuya, napag-aralan na natin, at si Bunso, itong ama sa kwento nito ay si God the Father. So alin dyan, nandyan tayo actually, pero don't worry. Pupunta ka lang sa Diyos, inahanap niya yung kapakumbabaan, God, tulungan mo po ako, at tutulungan ka ng Diyos, inaantay lang niya yon. So hanggang ngayon, ito po yung nangyayari. Kailangan ma-realize natin na kailangan talaga natin ng Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, hindi talaga natin kaya. At nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, pero balik lang sa Panginoon at humingi ng habag at awa sa Kanya. So again, para maintindihan lang natin, number 1, laban sa mensahe ni Kristo, yung mga characteristics ng mali o fake na religion. Again, religion will not save us, yung kundi relationship kay God. Pangalawa, laban sa pinapagawa ni Kristo, masamang motibo, pagpaparangal sa tao, dapat sa Diyos yan, masama ang puso, ang Diyos lang pwede magbago ng puso natin, at ayaw paghariin ng Diyos, at hindi nila alam ang kagandaan ng loob. At sana tayong lahat, marami dito nakawala na tayo dyan, pero kung kaibigan, kung hindi ka pa makawala dyan, huwag ka mag-alala, tawag ka lang sa Diyos, meron siyang magandang plano para sa iyo. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Isang pagkakataon na naman po na naranasan po namin yung biyaya mo po sa amin. Na tunay nga po, mahal mo po kami na walang kondisyon. Ikaw po yung dahilan kung bakit kami nakapunta rito. Ikaw po yung nagdala sa amin dito. Kaya salamat po sa mensahe mo. Itanim mo po at idikit mo po sa puso po namin ito para maging gabay po namin sa aming araw-araw na buhay. At salamat din po, O Diyos, na pagkakataon po na maalala po namin sa pamamagitan po ng communion po namin. Sa Holy Communion, maalala po namin, O Diyos, sabi mo, utos mo sa amin na parati naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang kasalanan po namin. Kaya tanggapin mo nga po, O Diyos, ang pagsamba namin sa pamamagitan po ng pagsunod na yung utos na alalahanin po namin yung ginawa mong pagbabayad sa kasalanan po namin. Salamat po, Diyos. Mapurihan ka po at maparangalan ka sa oras na to. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo.